Sa mundong puno ng laban, may mga kwentong di alam ng karamihan. Mga pusong Oy, akala ko ba maraming mga isda dito sa may parting to ng dagat? Bakit parang ngayon? Parang ang unti lang. Tama naman yung huli natin. Parang hindi pa yata to sasapat ah. Kaya nga ayos lang yan. Siguro naman makakasapat na rin yan para makabili tayo ng pagkain. Pero, teka lang, nakikita mo ba yun? Alin yun? Yun oh, sa may malayo. Oo nga no. May matanda, parang wala siyang malay. Malapit na siyang mahulog sa bangka. Tara, tulungan natin. Naku po, nahulog na siya. Oo nga, tulungan natin, dali. Magandang araw po Mr. Dagit at syempre sa inyong mga kadagit. Ako nga po pala si Tatay Roy at napasulat ako sa inyong programa dahil gusto kong ibahagi ang istorya ng buhay ko. Alam ko na sa pamamagitan nito ay maraming mga tao ang matututo at magkakamero ng aral sa buhay. Siguro'y sa mundo ay hindi lang naman ako ang nakakaranas nito. Marami pang iba. Pero alam ko Mr. Dagit na magiging iba ang kwento ko sa mga nabasa ninyo. Alam ko na ang kwento ko ay ang isa sa pinakatatatak sa inyong programa. Dear Mr. Dagit, ako po si Tatay Roy at ngayon po ay 63 years old na po ako. Ang kasama ko na lamang po sa buhay ay ang nag-iisa kong apo na maliit pa lamang at nag-aaral sa elementarya. Ginapang ko na po ang kanyang pag-aaral mula pa lamang nung bata pa lamang siya. Oo Mr. Dagit, ngayon ay malaki na siya pero gusto kong ikwento muna sa inyo ang bagay na nangyari sa amin sa buhay ng aking apo at ng buhay ko. Alam ko kasi na marami sa inyo ang makaka-relate sa akin. Mahirap lamang po ang pamilya namin. Yung masasabi kong isang kahig isang tuka. Pero kahit kailan ay hindi ko naman yun kinahiya sa ibang tao. Alam ko kasi Mr. Dagit na lahat naman ng tao ay nanggagaling sa ganitong kahirap ng buhay. At siguro hindi ko rin masisi kung bakit ako nandito. Wala naman sigurong dapat nang sisihin o wala nang dapat pang isipin. Isa lamang po ako Mr. Dagit na mangingisda doon sa lugar namin sa probinsya. At aaminin ko Mr. Dagit, hindi madali ang mangisda. Oo, hindi ko pinaparamdam at hindi ko ipinapakita sa aking apo na nahihirapan na ako. Pero okay lang sa akin dahil kahit mahirap naman ang buhay, basta nakikita ko siyang masayay, parang nakukumpleto na ang araw ko. Wala na siguro kung hihilingin pa sa buhay Mr. Dagit. Yon ay ang maging maayos lang ang buhay ng aking apo at ako. Gusto kong kahit papaano'y balang araw, makaraos din kami sa buhay. Apo, alam kong may pasok ka ngayon. Inihanda ko na mga pagkain mo at binalutan mo. Huwag ka magtitira ng pagkain na. At saka kung kaya mong tumulong sa iba, gawin mo lang at magbabait ka sa paaralan. Lolo, hindi niyo po ba ako ihatid ngayon? Meron pa ako mamayang kailangan gawin. Alam mo naman na mangingisda ako ngayon, hindi ba? At saka kapag ka nakahuli ako ng marami-rami, bibili tayo ng manok o kaya ng baboy nang maayos naman ang pagkain natin. Talaga po? Oo, Yay! Thank you, Lolo. basta pagbutihan mo ang pag-aaral mo. At hindi na kita mayahatid ngayon. Babawi na lang ako sa iyo sa susunod na araw. Maraming salamat po, Lolo. Walang anuman na po. Basta't ikaw
ayos lang sa akin. Ganun ang palagi naming routine, Mr. Dagit. Minsan ay hinahatid ko ang aking apo sa kanyang paaralan. Minsan naman ay wala na rin akong oras para gawin pa yon. Dahil nga marami akong gampanin sa buhay. Lalo pat nangingisda ako, hindi kasi pwedeng mayat maya kang umabsent sa pangingisda. Lalo pat mahina lang din naman ang kinikita namin doon. Maliit lang din naman ang bentahan lalo pa kapag tumal ang iyong kuha. O Mr. Dagit, matagal ko na rin pong ginagawa yon, siguro yung mga binata pa lamang ako. At sa mga nagtatanong kung bakit nasaan na ang aking pamilya, ay hindi ko na lamang din po ikukwento dahil sa aking sobrang confidential na kwento. Gusto ko lamang ikwento sa inyo kung ano ang mga importansya na nangyari sa buhay ko. At nang matapos ang araw na yon, Mr. Dagit, ay nakapasok na rin naman ng paaralan ang aking apo. Okay naman sa akin ang ganong klase at setup naming maglolo. Minsan ay hinahatid ko siya, minsan ay hindi. At minsan ay umuwi siyang may mga magagandang balita sa akin. Lagi pa nga niyang ipinagyayabang sa akin, Mr. Dagit, na meron daw siyang star sa kamay. Nakakasagot daw siya sa guro. At unang-una sa lahat, Mr. Dagit, ay nakaka-perfect daw siya ng mga exam. Bagay na sobrang ikinakatuwa ko naman sa kanya. Alam ko kasi na hindi mapapalitan ng kahit na anumang yaman ang pagkakataon ng pagkakatuto. Alam ko na ito na lamang ang maipapamana ko sa aking apo at ayaw kong sayangin ang bawat oras na makaligtaan niya ang pag-aaral. Nang matapos ang kanyang eskwela, Mr. Dagit, ay tapos na rin ako noon sa pangingisda. Inaayos ko na ang bangka sa may pangpang ng dagat. Ibinababa ang mga isda na nahuli ko. Hanggang sa dumating ang aking apo. Lolo! Lolo! Oh, ay nako, ito talagang batang ito. Abay, sigaw ka na naman na sigaw. Ano ba nangyari? Lolo, tingnan niyo po. Oh, ano ito? Perfect po ako sa exam. Wow! Ang galing naman ng apo kong ito ah. Hindi ko pala alam na ngayon ka mag-e-exam. Hindi mo naman sinabi sa akin. Sana na ipag-pray kita bago ka umalis kanina. Ayos lang po, Lolo. Ang mahalaga po, naka-perfect po ako sa exam. At sabi po ng teacher ko, may pagkakataon daw po na baka makasama ako sa top student. Wow! Ang galing naman talaga ng apo ko. Basta pagbutihin mo lang palagi ah. Saka, Lolo, ito nga po pala oh. Oh, ano naman to? Drawing po. Drawing? Sa nakikita ko dito, 2 tao lang ang dinodrawing mo. Bakit? Para saan ba ang drawing na ito? Lolo, ikaw po yan, saka ako. Tapos, sa likod natin, may magandang bahay. Sabi po kasi ni teacher, mag-drawing daw po kami ng pangarap namin sa buhay. Yung iba ko mga kaklase, nag-drawing silang pulis, bumbero, teacher. Ako, ang dinodrawing ko, tayong 2. Kasi gusto ko, Lolo, ipakita kay teacher na gusto ko yung buhay na habang buhay, magkasama tayo, walang maghihiwalay. Ikaw talaga, apo. Bakit naman tayo maghihiwalay? Alam mo namang mahal na mahal ka ng lolo. At saka, matagal-tagal pa ang panahon bago dumating ang pagkakataon na baka mawala na rin ako sa mundo. Pero wag mo isipin, baka naman na binata ka na rin noon. Lolo naman ano po sila sabi nyo? Apo, lahat naman ng tao na mamatay Alam mo naman yan, hindi ba? Lolo, paano naman po kung mawala kayo? Paano na po ako? Tulad nga ng sabi ko, apo, baka matagal pa yon. Baka pagka binata ka na. Kahit pa po, ayaw ko po kayo mawala. Pangako niyo po sa akin, hindi po kayo mawawala sa tabi ko. Sige, pinapangako ko, hindi ako mawawala sa tabi mo.
Mr. Dagit, proud ako sa aking apo dahil kahit mahirap ang buhay namin, meron pa rin siyang pagkakataon para maging masaya. May mga pagkakataon pa rin na naiisip niya kung paano maging isang taong malaya sa buhay. Alam ko, Mr. Dagit, na sa kanyang edad, dapat ay naglalaro, nagsasaya o kung ano man ang ginagawa niya. Pero namulat na kasi si Miguel, Mr. Dagit, na tumutulong sa akin. Hindi ko naman siya pinipilit, Mr. Dagit, pero mas gusto niya raw ang tumulong sa akin sa pangingisda kaysa maglaro. Alam ko, Mr. Dagit, na bata pa lamang siya. Pero sa utak niya at sa kanyang maturity ay para bang matanda na siya. Parang minsan niya, Mr. Dagit, kapag naiisip kong lalaki na siya, magkakapamilya, ay parang napapaisip ako kung kaya ko ba? Dahil nga, sobrang bait niya sa akin at hindi ko namamalayan na minsan may mga pagkakataong nasasaktan siya sa pwesto ng buhay namin at estado ng buhay namin. Pero kahit ganoon, dahil nga mature na siya mag-isip, ay hindi niya ipinapahalata sa akin. Hanggang sa isang araw, "Oh, apo, galing ka pala ulit ng paaralan. Kamusta naman ang school?" Ayos lang po, lolo." Ayos lang? Hindi ka naman ganyan sumagot dati ah. Anong klaseng ayos lang? May star ka ba? Meron naman po. Oh, bakit parang malungkot ka? Wala lang po. Wala lang? Apo, alam ko kapag may problema ka. Alam ko kapag may pinagdadaanan ka. Sabihin mo na sa akin. Wala po, lolo. Sige po, papasok na po ako sa kwarto. Miguel! Apo! Umupo ka dito. Lolo, papasok na po ako sa kwarto. Miguel! Umupo ka dito. Bakit po? May problema ka ba? Ayoko na nagsisinungaling ka sa akin. Tandaan mo, kapag nagsinungaling ka ngayon, magagalit ako sa'yo. Lolo? Ano yon? Yung mga kaklase ko po kasi, nung nasa paaralan kami kanina, sabi niya, mahirap lang daw tayo tapos mangingisda ka lang daw po. Iniinggit pa nila ako doon sa mga bagong shoes nila kasi sila, kahit bagsak daw sila sa exam, binibilan sila ng mga magulang nila. Ako daw, wala daw akong kakaya makabili ng gamit ko. Nalulungkot lang po ako kasi hindi ko po alam kung bakit kahit gusto ko makipagkaibigan sa kanila, parang ayaw nilang maging kaibigan ako. Parang gusto nila, tinutukso nila ako lagi. Apo, tandaan mo, sa mundong ito, wala kang kakampi kundi ang sarili mo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. At tandaan mo, kapag mabuti ang puso mo, makakamit mo lahat ng gusto mo. Huwag kang panghinaan ng loob sa sinasabi ng iba. Dahil yan ay sabi-sabi lang. Lagi ka magtiwala sa sarili mo, ni kanino man. Basta, hindi ka gumagawa ng masama. Huwag kang masasaktan sa sinasabi ng iba. Ayos ba yon? Ayos po. Siya, sige. Tara na, huwag ka na malungkot dyan. Maglalaro na lang tayo sa labas. Wala ka man sapatos pero may lolo ka na lagi mong kalaro. Sila ba meron? Wala po. Di lamang ka na agad sa kanila. Tara na. Sige po, teka lang po. At nang araw ng yon, Mr. Dagit, ay niyakap ko ang apo ko na maglaro sa labas para kahit papaano, Mr. Dagit, ay malimutan niya ang kanyang problema. Alam ko kasi na hindi lamang ang mga matatanda ang namumroblema sa buhay.
may mga problema din ang mga bata na hindi lang nila sinasabi. At Mr. Dagit, alam ko at naniniwala ako na habang bata pa lang sila'y dapat marinig na sila. Dahil ako noong bata pa ako, naranasan kong hindi marinig at hanggang ngayon ay dala ko pa rin yun. Pagkatapos namin maglaro ng aking apo ay agad naman kami nagpahinga nang sa ganon ay kahit papaano'y malimut-limutan din naman namin ang mga problema sa buhay. Ginagawa rin namin ang mga banding na yun, Mr. Dagit, para kahit papaano, kahit sobrang hirap ng buhay namin, Mr. Dagit, ay nalilimutan namin yun. Ikaw talaga, apo. Ay, lugin-lugi talaga ako sa iyo pagdating sa takbuhan. Napakalakas pa kasi ng mga tuhod mo dahil bata ka pa. Si Lolo, ito, medyo parang nirarayuman ah. Lolo, alam ko po, meron pa po kayong ibubuga. Siguro lang po, pagod lang po kayo kanina pangingisda. Hindi, apo. Totoo naman ang sinasabi ko, apo. Siguro talagang pagod na rin si Lolo, pero tuloy lang ang buhay. Lolo, salamat po kasi po kahit nabubuli ako sa school, palagi po kayo nandyan para gabayan po ako. Walang anuman na po. Yan naman ang trabaho ko talaga para sa'yo. Salamat po. Walang anuman. Pagkatapos no, Mr. Dagit, ay nagpahinga na rin kami sa bahay. Natulog kaming dalawang magkasabay. Kumain ng kaunti at bukas ay laban na ulit. Kinabukasan niya ay agad na rin namang gumayak ang aking apo na si Miguel papunta sa kanyang paaralan. Habang ako'y nag-aayos na din ng mga panghuli sa isda. At ang araw pa lang ito ang isa sa pinakamabangis at pinakakakaibang araw na mangyayari sa buhay namin ng aking apong si Miguel. Oh, Tatay Roy, mangingisda po ulit kayo? Oo, mangingisda nga ako. Doon ako mangingisda sa sinasabi ng mga taga rito na marami daw nauhuling isda. Doon po sa sinasabi nila na lugar daw po na marami mga isdang nauhuli. Oo, doon nga. Ito, inaayos ko na yung mga gamit na sa ganun makarami. Kaya nga po Lolo, meron na rin po mga mangingisdang pumunta doon kanina. Pero sabi po nila matumal daw po yung isda ngayon. Kaya ayun, nagbalikan na sila. Pero sana po kayo, makahuli po kayo ng marami. Ay, naniniwala naman ako. Saka, siguro nga, baka makahuli ako ng marami. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa. Kung sakasakali mang yung iba hindi nakahuli hindi naman ibig sabihin na hindi na rin ako makakahuli. Galingan niyo po Tatay Roy. Saka, gusto niyo po ba tulungan ko na kayo? Hindi na. Kaya ko na ito mag-isa. Sige po. Doon niya Mr. Dagit ay sinimulan ko na ang pangingisda. Pumunta ako sa lugar kung saan doon daw sa mismong parte na yon ng dagat ay maraming nauhuling isda. Kaya naman doon ako nagpunta upang magbaka sakali. At pagpunta ko doon Mr. Dagit ay isa lamang ang napansin ko. Normal lang naman ang lugar na yon at masasabi kong nasa gitna ito ng dagat. Kaya naman doon ay napaisip ako na baka kaya sinabi nilang maraming nauhuli ditong isda ay dahil malalim ang lugar na yon. Pero nagbaka sakali ako at ibinaba ko na ang aking mga pamingwit, pati na rin ang aking mga lambat na panghuli. At sa unang baba ko Mr. Dagit ay naghintay lang ako ng mga ilang minuto at nang itinaas ko, nakahuli naman ako ng ilan-ilang mga isda. Konti lang yon sa pag-angat ng lambat. Sa pangalawang pagbaba ko ng lambat Mr. Dagit ay doon wala pa rin akong nahuli. Kakaunti pa rin. Hindi naman sa sinasabi ko Mr. Dagit na ayaw ko ng kaunti. Para sa akin kasi, kapag nagtuloy-tuloy na ganitong kaunti lang ang nakukuha ko sa bawat pag-angat ng lambat, ay paniguradong hindi ako makakakota at makakabenta ng malaki sa araw na yon. Kaya Mr. Dagit doon, inutay ko na rin kainin doon ang aking balutan. Pati na rin ang aking mga pagkaing dala na biskwit. At doon na rin ako nagpahinga ng kaunti. Maya-maya ay laban na uli.
At na magtanghali na Mr. Dagit ay medyo nakaisang timba na rin naman ako ng isda. Pero para sa amin Mr. Dagit, kakaunti pa rin yun. Yung timba kasi na dala ko ay maliit lang Mr. Dagit. Masasabi ko na kasya lamang ang isang hanggang tuhod na tao. Pero hindi pa rin ako sumuko Mr. Dagit. Ipinagpatuloy ko pa rin ang paglaban at ipinagpatuloy ko pa rin ang pangingisda. Hanggang sa dumating ang oras Mr. Dagit na talaga namang inantok na ako dahil sa sobrang tumal ng isda. Nang maghapon na Mr. Dagit ay nakatulog na lamang ako sa bangka ko. Nakahiga ako doon. Alam ko na hindi dapat akong humiga sa bangka dahil maaari akong mahulog doon. Pero dahil nga sa sobrang pagod at dahil na rin sa sobrang nangihina na ako ay umidlip ako ng kaunti. Iniisip ko na ayos lang pero kahit ang totoo, alam ko sa sarili ko na delikado. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon. Habang tulog ako no Mr. Dagit ay hindi ko na malayang nahulog na pala ako sa dagat. At sa pagkahulog kong yon Mr. Dagit ay agad naman ako nagkamero ng ulirat. Pero habang bumababa ako pabulusok sa ilalim ay napamulat ako. Sa pagmulat ko ay hindi ko alam kung nananaginip ako Mr. Dagit pero may nakita akong isang bahay sa ilalim ng dagat. Yung bahay na yon ay parang sira-sira na at parang napaglipasan na ng panahon. Parang lumubog doon ang matagal ng panahon. Parang dating bahay yon na ngayon ay naging dagat na. Kaya nasa ilalim na siya. Makikita ko kasi Mr. Dagit na ang itsura nito ay parang abandonado na. Well, wala naman talagang makakatira doon dahil nasa ilalim ng dagat. At doon ay naramdaman ko na lang na may isang kamay ang biglang humila sa akin. At sa pag-angat, "Lolo, ano pa bang ginagawa nyo? Ba't po kayo natutulog sa bangka nyo?" Diyos ko, mabuti na lamang at naiangat nyo ako. Kaya nga po Lolo, nakita po namin kayo eh. Kung hindi po namin kayo nakita agad, paniguradong tudas na kayo. Bakit po ba kayo natutulog sa bangka? Delikado po yan. Lalo pa po't maliit lang yung bangkang dala nyo. Ay hindi ko kasi namalayan. Dahil na rin sa pagod. Pero may nakita ko sa ilalim. Ano po nakita nyo? Mamaya ko na ikukwento sa pangpang. Halina kayo, umuwi na tayo. At dahil sa kaba Mr. Dagit at kuryosidad, umuwi na rin kaming magkakasama ng aking mga nakilala dahil sa pagliligtas nila sa akin. Nakilala ko ang dalawa bilang si June at si Ernesto. Sila ang tumulong sa akin para makaahon ako sa laot. Mabuti na lamang talaga at nakita nila ako kaagad. Kung hindi ay baka kung ano pang nangyari sa akin sa ilalim ng dagat. Mabuti na lamang at nandyan silang mabilis na nakapag-rescue sa akin. Noong nandoon na kami sa pangpang Mr. Dagit ay inaayos ko na ang mga isdang nahuli ko. At ang dalawa naman nagligtas sa akin ay pinasalamatan ko ng sobra. Pero di ba po sabi nyo sa amin kanina, may nakita po kayo nung lumubog po kayo dun sa may laot? Ano po nakita nyo? May nakita talaga ako doon. Parang bahay eh. Hindi ko lang talaga mawari pero hindi ako pwede magkamali. Bahay talaga yon. Parang lumubog na ng matagal ng panahon doon. O, ganun po ba? Baka yun po yung sinasabi nung bahay daw po ng dating king. Meron daw po kasing mansyon dati dito. Matagal ng panahon. Baka mga 10,000 BC pa yun. Tapos, sabi nila, lumubog na daw yung mansyon ng king na yun. Dahil nga daw, nagkameron daw po ng malalang bagyo. Ganun ba ang kwento nun? Opo, pero kwento-kwento lang po yun eh. Ang sabi nila hindi raw totoo yun. Malay mo naman totoo. Dahil nakita mismo ng dalawa kong mata. Meron talagang bahay doon. Siguro lang po, pagod lang po kayo kanina pangingisda. Doon Mr. Dagit ay hindi naniwala sa akin ang dalawa kong kasama. Dahil siguro iniisip nila na nag-hallucinate lang ako. Na baka hindi totoo ang mga naiisip ko at ang mga nakita ko sa ilalim ng dagat.
Pero lagi ko sinasabi sa mga kanayon ko na meron talaga akong nakita. Hanggang sa dumating nga ang araw, Mr. Dagit, na pinag-ipunan ko ang pagbili ng sapatos ni Miguel. Salamat. Talaga namang lahat ng racket, Mr. Dagit, na alam ko'y pinasok ko. Katulad na lamang din ng paglalaba Tayo nagpahinga ng at kung ano-ano pang mga racket ang ginagawa ko dalawang para lamang kahit papaano'y mapasaya ko ang aking apo. at bukas Hanggang sa dumating ang araw, Mr. Dagit, na nagkameron ako ng malalang sakit. na si Miguel At hindi ko masabi, Mr. Dagit, ang pakiramdam, pero na din ang para bang babawian ako ng buhay sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko. mabangis at pinakakaiba. Lolo, ako muna po kayo mga ngisda para po matulungan ko kayo. Hindi na, apo. Lolo, di ba po sabi niyo sa akin noon, Mangingisda nung nalunod kayo dati, may nakita kayong bahay sa ilalim ng dagat? doon ako mangingisda. Oo nga. Totoo yun. May nakita talaga ako. Lolo, yung ibang kapitbahay natin, sinasabihan na po nila kayo nababaliw na daw. Dahil hindi naman daw po totoo yun. May nakita talaga ako. Hindi ko na masasabihin kung wala ako nakita. Kaya nga po lolo. At Na rin po mga gusto ko mang patunayan yung pero delikado. Malalim yung dagat na yon. isda ngayon. Kaya Pero lolo, na sila. siguro po may connection to dun sa sinasabi ng teacher ko. Sabi niya kasi, meron daw po nagmamay-ari na king nun. Puro nga. Isang mayamang tao. Marami. Tapos biglang lumubog yung bahay niya. Sabi niya, historical daw yung bagay na yun. Yung iba hindi Totoo siguro ang bagay na yon. naman ibig sabihin. At nakita ko talagang may bahay sa ilalim ng dagat. Galingan niyo po. Malaki yon. Saka gusto niyo po ba tulungan ko na kayo? Ay, Mr. Dagit, hindi ko alam kung paano ko paniniwalain ang mga tao sa nakita ko. Hindi ko alam kung paano silang maniniwala sa akin. sinimulan ko na Alam ko kasi na mahirap paniwalaan ang sinasabi ko, Mr. Dagit, dahil doon daw sa mismong sino nga naman bang mag-aakala na meron talagang bahay sa ilalim ng dagat? pagbaka sakali. Sino nga bang maniniwala sa isang katulad ko Isa lamang na mangingisda lamang? normal lang naman ang lugar. Hanggang sa dumating ang araw, Mr. Dagit, na ito ng dagat. nagyaya na ako sa ilang mga kanayon ko na balikan ang lugar na yon Sinabi nila upang patunayan sa kanila na meron talaga akong nakitang bahay doon. lugar na yun. Pero sa hindi po nag-aakala Ako at ibinaba ko at sa hindi magtatanong, pati na rin Mr. Dagit, ang lambat na sa halip na papuri ang aking matanggap, pagdagit ay pinagtawanan nila ako at sinabihan pang baliw. nang itinaas ko. Nakahuli naman ako ng ilan. Oo, masakit yun, Mr. Dagit. Kunti lang yun. Pero hindi ko naman sila masisi. Sa pangalawang Sabi ko nga ay mahirap paniwalaan ang aking mga sinasabi. nahuli. Hanggang sa lumala ng lumala ang kanilang Sa sinasabi pangungutya sa akin. na ayaw Pati ang aking apo na si Miguel ay nasasabihan na rin nila ng baliw. pag nagtuloy-tuloy At ang amin daw pamilya ay puro daw halusinasyon ang pinag-iigi. ay paniguradong hindi ako Doon na lang ako, Mr. Dagit, na pagtanto na walang ibang magpapatunay kundi ako na lamang. dagit doon. Dahil wala namang sumasama sa akin para patunayan ang sinasabi ko. Pati na rin ang Kaya ang ginawa ko noon ay nakaisip ako ng isang plano. at oras Isang plano na alam ko, Mr. Dagit, na baka ay gumana. Nagbabaka sakali ako na sa pamamagitan nito, mapatunayan ko sa kanila na totoo ang hinala ko at nakita ko. pero para sa amin Mr. Dagit Hanggang sa ginagawa ko to, Mr. Dagit, ay mas lalo pang ang lumala ang mga pang-aalipusta sa amin. kasya lamang Hanggang sa gabi-gabi nang umiiyak si Miguel sa akin. pero Nagsusumbong dahil binubuli daw siya. Kaya naman doon na ako nagkameron ng lakas ng loob na isagawa ang plano ko. Yon ay ang bumalik sa dagat na yon at sisirin yon at humanap ng kahit kaunting ebidensyang magpapatunay sa sinasabi ko. At doon, Mr. Dagit, naisipan ko na isama ang aking apo sa laot. Yun ay upang makita niya rin at mapanood niya rin kung gaanong katotoo ang mga sinasabi ko. Gusto ko na siya rin na makakita, Mr. Dagit, na totoo ang sinasabi ko at hindi ako nababaliw. Hanggang sa dumating si Aling Marta. Paalis pa lamang kami noon sa Pangpang. Inaayos ang bangka. Oy, saan ang punta niyo, maglolo? Pupunta lang po kami ng laot. Titingnan ko lang yung bahay sa ilalim ng dagat.
Kayo talaga maglolo, no? Patawa talaga kayo no? Alam mo kung matagal-tagal ko nang sinasabihan niya mga kapitbahay na baliw kayong dalawa. Paano magkakameron ng bahay doon? Sige nga, at paano mo patutunayan sa akin na may bahay talaga doon? Ano, iaangat mo yung bahay papunta dito? Hindi nyo makikita yung mansyon ng dating king na historical dito sa mundo. Dahil hindi naman totoo yon. Ginawa lang yung para sa mga kwentong bata. At ikaw, napakatanda mo na, naniniwala ka pa rin sa mga fairy tale. Pero nakita ng dalawa kong mata. Gusto kong patunayan sa inyo. Lalo ka na, Aling Marta. Dahil ikaw ang pinakaisa sa mga nangungunang naninira sa amin. At lagi kaming sinasabihan na baliw. Totoo naman baliw kayo Huwag niyo po sabihan yung lolo ko ng baliw. Totoo naman Lalo ka ng bata ka. Ang bata-bata mo pa naniniwala ka na dyan sa lolo mo? Baka pagpunta nyo dun, baka mamaya malunod lang kayo dahil saka ganggangan yan lolo mo Patutunayan ko sa iyo na mayroon talagang bahay sa ilalim ng dagat. Hindi ako naniniwala sa inyo. At lalong-lalo na sa iyo, Tatay Roy. Napakayabang mo. Ikaw talaga, siraulo ka. Ganito na lang, bibigyan kita ng deal. Sige, anong deal? Kapag napatunayan mo sa akin na talagang merong bahay sa ilalim ng dagat, bigyan mo ko ng sampal, yung malakas. At kapag naman hindi nyo napatunayan at bumalik kayo ditong walang dala, bibigyan ko kayo ng sampal, pati ang apo mo. Sige, papayag ako. Napatingin na lamang ang apo ko noon sa akin. Parang sinasabi niyang, Lolo, baka bigla tayong sumabit sa ginagawa mo. Pero pinatunayan niyang hindi kami sasabit. Pinatunayan niyang kaya niyang patunayan ang kanyang mga nakita. Pagpunta namin ng laot, Mr. Dagit, ay doon siya pumunta kung saan yung lugar na nahulog siya sa bangka. Dito na yun, apo. Dito na po yun? Lolo, mag-iingat po kayo. Huwag ka mag-alala, apo. Oo't matanda na ako pero kaya ko pa naman. Lalo pat sanay na sanay ako lumangoy. Sige po. Basta ito ang tandaan mo, apo. Noon niyang tulog ako, hindi ako nalunod Ngayon pa kayang gising ako. Kayo talaga, lolo. Nakakapagbiro pa kayo. Basta mag-ingat po kayo. Sige. Gusto kong ipakita yan sa Aling Marta na yan na totoo sinasabi ko. Doon nga, Mr. Dagit, ay lumubog na ako sa dagat. At sa unang paglubog ko pa lang, Mr. Dagit, bumungad na agad sa akin ang isang napakalaking bahay sa ilalim. Sa makikita ko, Mr. Dagit, ay para itong abandonado na at giba-giba na. Pero buo pa rin ang dingding nito at ang ilang mga gamit sa loob. Doon ay nakita ko talaga ng dalawa kong mata. Umahon ulit ako upang sabihin sa apo ko, nakita ko ulit. Totoo talaga. Sabi ko naman totoo talaga yon. Lolo, paano po kayo kukuha ng ebidensya dyan? Paano po natin mapatunayan? Saglit lang, baka may makukuha ko. Doon ay lumubog ulit ako at may nakita ako doon, Mr. Dagit, na isang box na parang kahoy. Mabigat siya, Mr. Dagit. Pero kaya ko naman siyang iangat dahil sanay na rin naman akong lumangoy. Doon ay inangat ko ngayon. Dinala sa bangka namin. Ito magpapatunay. Lolo, ano pong laman yan? Hindi ko rin alam At doon nga, Mr. Dagit, upang malaman namin kung anong laman ay binuksan ko na ngayon. Pagbukas ko ay tumambad sa amin ang napakaraming ginto. Nagulat na lamang ako at halos sumapatalon ulit ako sa dagat sa nakita ko. Ay, Diyos ko! Ano ito? Napakaraming ginto. Lolo, ang daming ginto. Saan po natin lalagay yan? Aba, napakarami nito. Yayaman na tayo, apo. Doon ay dinala namin ito sa pangpang. Maraming mga tao ang nagkagulo sa nakita namin. Dahil nga punong-puno yun ng ginto.
Ang iba ay para bang nagmakaawa sa amin na tulungan sila. Pero isang tao lamang ang hinahanap namin. Yun ay si Aling Marta. At nakita ko naman siya na lumapit sa amin. Nabalitaan ko na nakakita raw kayo ng ginto. Pagpasensyahan nyo na ha. Nagbibiro lang naman ako kanina. Ang totoo talaga alam ko naman na makikita nyo talaga ang ebidensya. Alam ko naman na totoo talaga may bahay doon. Ang gusto ko lang sana'y makipag-ayos sa inyo. At saka hindi naman tayo iba magkaparehas lang naman tayo ng tirahan. Magkaparehas tayo ng lugar. Baka naman kaya nyo kaming tulungan. Kahit yung maliit lang na gold yung pabilog. Ano ho gusto ninyo? Yung pabilog yung para mabigat ito ho? Oho, yan ho ang gusto ko. Paano kung ang ibigay ko sa iyo ay sampiga? Dahil napatunayan kong totoo ang bahay na yon. Di ba sabi mo? Kapag napatunayan ko meron akong sampiga sa iyo. Bakit ayaw mong iatang dito mukha mo at sasampigahin kita ng ginto? Teka lang naman wag naman kayong magalit sa akin. Nakikipagbati na nga ako sa inyo. Ganon talaga, Tatay Roy. Kapag mayroon ka ng pera, saka lang babait yung mga yan. At doon, Mr. Dagit ay pinagtawanan noon si Aling Marta. Dahil nga palagi niya kaming sinisiraan, ngayon ay napatunayan namin sa kanya na totoo ang lahat. Hanggang dito na lamang po muna ang aming kwento, Mr. Dagit. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at lahat ng tumambay dito sa inyong channel. At syempre sa mga bago pa lang, mag-subscribe, i-hit na rin ang notification bell. Nang sa ganun ay palagi kayo ma-update tuwing may bago tayong upload. Yun lamang po, ito ang Dagit TV, nagpapaalam. Peace out!